Pero sobrang grateful na we got to represent the Philippines. So sa Cinepride, kami lang yung Filipino film. Yay! So very grateful yun and appreciate nila. And then, yun, we were so blessed na we were recognized nga. Na hindi namin na-expect. Gusto lang talaga namin, gumawa kami ng pelikula para mapanood lang ng mga tao. Tapos nakapunta na Cinepride and then na-recognize. Kaya sobrang grateful. And yun, sobrang grateful. Yung experience namin, masaya lang. Congratulations, Direk. Same question, Precious. Kamusta ang experience? Nakakatuwa kasi syempre, Englishan dun eh. Naubos yung baon ko, 2 maleta. Pero syempre, yung ma-recognize ka, kaming dalawa dun as Best Director and Best Lead Performance, ano lang siya, bonus lang talaga siya. Kasi yung mapaligiran ka ng mga napakagaling na filmmakers, napanood kasi din namin yung mga, napanood ko 8 eh. 8 yung napanood ko na kasabayan namin, 35 kami. So parang, nung nag-awards night na, sabi ko kay Drake, gusto ko na magpasikat, doing the most ako dito, mag-show talaga ako. Kaya ako napansin niya, wala na akong wig. Kasi nag-perform ako 15 minutes na performance. hindi talaga ako sabi, hindi ako uwi ng luhaan dito. Kailangan makita nila nagpa-perform talaga ako, nag-lip-sync ako, nagpa-perform ako sa Pilipinas. Tapos biglang tinawag ako after ko mag-perform. Kaya sabi ko, Diyos ko, ano yun? Ba't ganun? Sabi ko kay Drake, prank ba to? Kasi ang galing, kasi nakakatawa na parang, hindi namin alam na may makukuha kami kasi ang gagaling talaga ng mga kasabayan namin. Kaya so grateful din kasi pinuntahan ko talaga siya. Pinuntahan namin siya ng direct. Buti na lang talaga na yaya niya ako kasi parang sabi ko, parang need pa ba tayo dyan direct? Kaya gano'n ko pa siya. Pero ayun, hindi ko naman nasayang yung oras ko. Tsaka ang saya-saya sa LA. Sobra. Iba yung energy. Grabe yung natulong ng confidence din sa akin pagbalik ko dito. May power. I love it. Thank you for sharing. Congratulations. Thank you. Now, balik naman tayo sa film. Now that we've already seen the film, Direk, it was very straightforward. It was direct. Kamusta naman po? Paano po yung naging inspiration nyo? Bakit ganito po yung film na ibinigay nyo sa amin? Ang main inspiration, gusto kasing magkwento talaga about breadwinners. So ako din, I'm a breadwinner of our family. Parang kinailangan kong mag-work abroad for 14 years sa Singapore para masuportan yung family ko. Baka maiyak pa ako. Pero yun, kasi kailangan natin kumayod, alam mo naman, dahil napakaparap ng lipunan. So yun, nakakalungkot lang na may mga taong katulad ko na kailangan pang lumipad ng ibang bansa para masuportan yung family. So kaya yun yung kwento ni Sampaguita. But of course, it's very fictionalized and gusto ko lang mapakita din yung, ma-represent yung drag excellence and drag artistry in a very creative way. Tapos, yung concept din ng inspired din kasi ako ng concept na, alam mo yung mga entertainers and comedians, most of the time, hindi natin nakikita yung mga challenges nila in life, yung mga pinagdadaanan nila. So yun, gusto ko rin mapakita yun sa kwento ni Sampaguita. So, Thank you so much, Direk. Now, balik tayo kay Sampaguita naman. What made you accept naman the role? It was a very challenging role. Madaming motion, action-packed. Bakit ka na ba yes, Precious? Kasi last year, nag-start din akong gumawa ng mga short films. So, bigyan din tayo na-offeran din tayo sa Cine Panalo, sa Manila Film Festival. Tapos, ang naalala ko kasi, nung sinushoot namin yung 60 for Cine Panalo, kasama ko sa van yung team ko. Sabi ko, parang na-enjoy ko na tong buhay na ganito. Yung kinakabahan ako ulit, baka may magkamali ako. Kasi syempre sa drag, yun na yung playground ko eh. Diyan na 15 years ko na siyang ginagawa. So parang, sabi ko lang sa kanila, sabi ko parang na-challenge ako ulit, nagme-memorize ka ng mga script, parang na-anxiety ka kasi baka ang gaganda ng mga, ang gagaling ng mga ka-eksena mo. Kaya sinabi ko sa kanila nun, sabi ko mag-manifest pa tayo ng isa. As in promise, ang linaw pa sa utak ko nun, sabi ko sa kay Telly, tsaka kay Minerva, sabi ko mag-manifest tayo, dali, isa pa. The universe, isa pa po, bigyan niyo pa ako ng isa. Alam mo, after 2 weeks, tumawag si Direk. As in talagang sobrang bilis lang nung naging process, na parang sabi ko, ganun? Sabi, ganun, Lord? Ganun talaga, universe? Ganun kabilis? Pero yun, kasi syempre hiniling ko siya eh, so bakit ko pa siya tatanggihan? Tsaka may nakapagsabi kasi sa akin na friend ko na kapag may in-offer sa'yo, huwag kang mag-no, dapat laging yes kasi hindi naman daw ibibigay sa'yo kung hindi mo kaya. Ngayon, pag nandyan ka na, kapag hindi mo kaya, di bahala ka na. So ganun lang, sugod ako ng sugod, tinaksan ko kasi
alam ko na ano eh, wala siyang ibang gustong mag-play ng character kundi ako. Kaya sabi ko, sige go, kahit ano pa, may bed scene ba? Sabi ko, gano'n. Tapos sinabi niya, sabi ko, parang ayoko na. Hindi yun, nag-yes lang talaga ako dahil alam ko na binigay siya ng universe sa akin. I love it. And I think you deserve to manifest more. After seeing that Yes. film, I am sure madami pang susunod na yan. Congratulations again, Precious.